puto na lang kay para social sila. Tama. Diba? That's what people need. So kay kuan kita mo proceed kita sa atong mga bagong nga needs kanang social gusto kita biskan dako na kita miya dito lang sa mga social kay dito kami dito. Kaya para kung mami kinahanglan kay mayor dali lang nakul kita gani connection that you don't have. So murag so the first one is team. We have the team. Nagya ko ni sa my team. Mas Lutheran Unique. Ako Ako i-upload sa therefore, pagkita ng mga tao, siyempre na naman kita yung mga needs, no? We have that needs nga needs sa food. Kani nga mga needs, according kay usakan, siyempre, kita kay mga talented pagkita ng mga tao, no? Buya, ando, talented, thank you. Kada mismo ka ng mangutik sa talent na ganyan. That situation can be handled alone, diba? That situation can be handled alone. Magina mga nagtabang no sa kudi. Murag nga na ko na siya mga. Kaya ko na siya. We have the team. Say for example, kita nga mga kuan. Halimbawa, ang mga tao, diba? Say for example, ako, na nag-fail ako because I want improvement, diba? Pero yun, bisa suot lang tayo mga stable na job, gusto maging ako something more. Napay-iba tingali sa inyo, nangandoy mo artista, diba? Yes. For an example, ako, never na ako imagine na mabilis-bilis ko because I wanted to be a fashion designer. Naman na po kayo. Naman na pagtansaw naman na. Pero it started din mo, meron ako aning nga kurso, dili na puto-puto. Of course, napos di pangandoy ka mo improve. After graduation, nag-feel ako sa akong gusto, di ba? So, there's something improvement over our life, in our lives. Di ba yung di ka lang mga tao. Yung pa ma-discover na, kahapit pa ng mga singer, di ba? Gusto din nila mag-enter ng mga kuwan na pa-char-char, na para musikat po sila, di ba? Para ma-discover sila, di ba? Para ma-evaluate ang ilang talent na yung ganaan sila. Then we also have self-actualization. Self-actualization, ako, self-actualization, shape level. This is the need to realize one's full potential as a person. The satisfaction in accomplishing something is more important than others may say about it. This is the point when it becomes a need. When an individual craves to maximize and utilize all his natural endowments or potential. This need is not present in ordinary people because there may only be a few who might have reached this level. Self-actualization daw is the fifth level of the need. This is the need to realize one's full potential as a person when satisfaction is accomplishing something. It's more important than what others may say about it. This is the point when it becomes a need when an individual craves to maximize and utilize all his natural endowments or potential. So say for example, lamang yung mga artista karon sikat naman sana gusto pagid musikan. So therefore, gusto pagid nila ma-maximize ang ilang endowed talent pa. So kung naman sila yung mga talent sa pagkanta, gusto pagid nila ang musikat. Diba? Say for example, kay Chalik, pwede naman na sa musikat dito sa Pilipinas. Gusto pagid niya ma-international singer siya. So yung nga gina siya, once na natin talent, gusto gid na ito nga ma-maximize gid na siya. Yung pag ma-enhance na ito ng talent, mapasikat na ito sa uban. For something nga na, I know you already love that. That is right in this why not? Continue to that. Herbert two-factor theory. So Herbert's two-factor theory. What is it? So Herbert's two-factor theory. Even if Maslow's hierarchy means something popular and popular education
So siya na po sige introduce sa bagong nga need. Si Juan, yung Herbert two-factor theory. Pag ako magka-master theory, nana po si Herbert two-factor theory, nga na begin na, kasi po sila na sila yung mga need. Kami sa under po na isang sa mga gusto na po nag-speed, gusto na improvement, gusto na something new. Naalagay yung mga leaders, gusto po yun na mag-isa sa hindi na naman mag-isuan. So we have the Herbert two-factor theory. For example, tama. Hygiene or maintenance factor. O, mali ito. Your turn. Maliit. Ito. Maliit na maganda. Malaki. Hygiene or maintenance factor. These constitute the conditions in work. Example, better working conditions, salary, and effective supervision that make employees satisfied but not necessarily motivated. Absence of these factors will lead to dissatisfaction. Continually increasing the hygiene factor may not motivate the workers once it has become undecayed. It will only keep the workers from becoming dissatisfied. So hygiene or maintenance factor, it only means daw kana nga ni. Siyempre kung kita mga employee ta mananabaho ta, di man kita na ng kumpanya na gamay na tag filter niya graphic sa haro. So kung gusto niyo ma-improve ang inyong organization, kinahanglan ihatag pud niya adequate pud nga maximum pud, kinahanglan maximum salary mo go. Bisan karon diri na kung kinahanglan niyo tuhangin kada adlaw, kung kada adlaw kay maximum lang kita nga amount ka sa kuan, diba? So may yes, you have an experience, diba? So, dili ka sa magsugay sa trabaho, kung dili ka satisfied. Masatisfied na ta, kung makabalo ka sa atong trabaho na okay, kaya na to. Masatisfied na ta, especially kung ano mga benefits. Equal rights, kumbaga. So, masatisfied na po daw kung ang salary tama. No? Enough na ang salary. So, we have also motivator or job content factors. Motivators or job content factors. Motivator, job content factors. These are the real motivators. Achievement, responsibility, with continuous paid attention to, for instance, providing better opportunities for development among workers to experience them. Then naturally, these factors will lead to the motivation to their work. Para ma-motivate ang organization, para ma-motivate ang mga employees organization, so kinahanglan po nakutay yung mga benefits as what I've mentioned earlier, mga benefits or enough na job. So ano po sa ngayon, kinahanglan i-provide po nato na sa atong employee, no? Ako din niya, responsibility and recognition. So, kung gusto na ito ma-motivate ang atong mga employee, kinahanglan, ipabalo po natin sa ilang responsibility. Siyempre kay, ikot po kung maglihok sila kabalo sa ilang angay buhaton mo. So, maling anak po siya nga need. Lahitag explanation, no? Maglibog mo, no? So, let's proceed to the David C. Macaulay theory. David C. Macaulay theory. David C. Macaulay theory. According to his theory, David C. Macaulay theory. Macaulay view the successful entrepreneurs are persons with high need for achievement. The theory claims that people who are high in need achievement are highly motivated to strive for the satisfaction that is derived from accomplishing some challenging task. They prefer tasks for which there is a reasonable chance for success and avoid those that are but either too easy or too difficult. Okay, ano ko ang theory? Can you give me your idea about this theory? I thought I told you I want to do special participation. Sige na, friend. Salamat sa friend. Your idea about the So, kung ang ano daw, kung na lang. So, David Bello, ang theory niya, nasa yung mga theory niya, kung daw. Kinahanglan sa mga employee,
example lang, kung may gina sa tawag, ito na basahan. Diba, sa tawag organization, ako kung man kita mag-promote ta, diba? Mag-promote ta, para mo achieve ko ng ating mga kuhan. Para mo, kasi sila ay, nga nila ay, kaya ko na inibuhaton. Ah, kaya ko nila inibuhaton. Baka kaya ko nila inibuhaton. Oh, tapos kaya ko na ba? So, example of her, it's good, we have here the need for achievement. Need of power. We have here, Grabe, gisi yan, no? David Sinakaman theory. So, siya po yung nakaunang-unaan na avoid to managin na siyang mind. No. We have here the first one, usapan din. The end of achievement study reveals that there is a stronger correlation between high needs and high levels of performance and success. So, paano daw? Kinahanglan kung ano nga need, the need for achievement, so kung gusto tama, basa sa natin. Studies reveal that there is a strong correlation between high need for achievement and high level of job performance and success. So, kinahanglan ko daw, kumbaga murag balance siya. Para mo achieve ang atong company and organization, kinahanglan ko daw puntag, ako na itong basawa ito. Kinahanglan ko daw puntag, high level of job performance and success. Kinahanglan kung napi, balik kung naputay, kung gusto ta mo success sa atong organization, kinahanglan naputay kaning high level of standard, kumbaga, mga kaning kinahanglan nila ko ato. For example nga na, as what I've said a while ago, kasabot naman mo. No. Abay ang effective. So let's proceed to the need for power. The need for power, this is a drive to influence people to conform with certain situations. So this is a drive to influence people to conform with certain situations. Can you explain your, give me your idea about this immediately one? The need for power. The need for power. The need for power is a drive to influence people to conform with certain situations. So, for me, my understanding about this is, parang tinanglan ka o maka-influence sa other people to conform with certain. For example, in a situation, dapat kamutuha, ang gusto sa inyo, dapat na ay power to. So say for example, in an organization, ang imong katrabaho kung nagbiga-biga ra, dapat imupod sa influensal na mo trabaho tayo na niya sa kang pagwapa ni nga trabaho, sunod lagi na. Kaya nga na din na sa kanila sa ating, no? Para mo motivate mo, dapat imo sa idamay, motivated ka, naging ana. So we also have here the need for affiliation. The need for affiliation. An individual has a need to develop warm, friendly, cordial, and personal relationships. So, kanino daw nga need, hinahanglan ko daw ang mga tao, of course, we need friends in our lives. So, hindi ta mabuhi, isang kung naging hawata, kulang dyan, kung baga kung tag ang atong life, kung wala tayo friends, kung wala tayo pets, ay nga na ginata. Essentially, kung wala tayo lovers, same as that. No, same as that. Oh. Of course, halimbawa kung mga friends ta, so nga na, lagi tayo unity nga matawag. So we need to build up the friendship inside the organization. Para ang unity na to, gusto ko na magkarangkulan ta. Oh, something yun na. Gaps organization line din na siya. So, for that question, then I will give you this one to explain. The need for competence. Kasi to explain the need for competence. Abalo ko, ang kaya kita ni mo, friend, ikaw pa. Ay, yan! Tama! Hindi man, ikaw yan. Lagi sila natin na takikita mo ba? Na friends. Depende sa
Exactly. Thank you for your very spectacular explanation. Peter Operan's theory. So in his theory, ingon pa siya, according to him, in the field of psychology, the term operant or operant condition is a kind of learning in which behavior is shaped by selective reinforcement. In this theory, rewards of any stimuli that serve as positive reinforcers to certain behavior that are found to be more powerful than the negative and neutral response, even if both sets of reinforcers may be used. So now from video, he argued that the workers can be motivated by properly creating the work environment and providing rewards of the stimulus for desirable workers' performance. Moreover, it is external environment that influences the behavior people exhibit rather than their external needs, wants, and desires. So who can explain? I want your participation here. Based on inoperant theory. So, unsay gusto ipalambo, unsay gusto niya nga mahimutan sa atong kuan. So, yan theory kuno daw. Ikaw daw malis, bigyan ka siglan ka sa imong kuan. Ako na po. Nagbuyak ko timer. Sige. Ikaw. Wala ka sa oh, sige. So, in the strategy, he argued that the workers can be motivated by properly creating the work environment. Okay. Pwede yung my opinion, ma'am. Pwede kahit stable lang akong kuhan. Research. I didn't know participation. Remember, actually, ang una kong mga theory na filter from Maslow to David McClelland and Kristen. And proceed to pang winner. So, nakita ninyo, di ba, ang pinaka-main na motivator, di ba, yung state leaders first rason sa motivation is gonna be reward. Na-notice ninyo, so, dito nila mag-point out that through reward, ma-motivate ninyo ang inyong mga employees na more ginala magod ang point. So, sa inyo, ma-notice ninyo, alam sila gikuha na sa inyo bang, but actually, isa lang point nila, Yes. Oh, yes. like ano ba? Solution sa tanan. Yeah. Oh, yes. So, pwede yung mga numbers. Yung mga numbers sa mga possible example and theory. So, you have individual facts for you to scan that one. Okay. Ako na yung mag-study. Sing ani classmates, ako stress ko, ay ko kay gangay food ko. Do you want us to be entertained? Yes! Entertained, yes? Yes! Okay. We will be entertained by an intermission number of our members of the group. Ladies and gentlemen, representing Ayaw mo pagka-carried away, babe. Saba kayo naman. Uy, ang sound may kuwan. Ayun, sound!
Ano pa kami po? Ako sa iyo. Ayun na, kaya lang. Susunod na, pag may maingali, mag-inom. Good evening, everyone. My name is Charmaine Magpatan. Naniwala po ako sa kasibihan na wala tayong pakpak, hindi tayo makakalipan. Good evening, everyone. I'm Myra Panagsa. I'm Myra Panagsa, and I believe that saying that nobody's perfect, but my body is perfect. Okay, balik na. Oy, balik. Hello, everyone. Good evening. My name is Ina Magbitbit. I believe that ako ang nagtanim, iba ang kumain, then diet ako. Okay. Thank you for your participation, ladies and lady eyes. Okay. May I request the contestant number 1 for your answer is question and answer portion. How much is your contestant number 1? So good. What makes you so good? Going dirty, what's so good surprise? Anong importante ang hangin? Hangin, atong kalit. Ang bato. Okay. Contestant number 2, forward for you. Okay. How does it feel? I'm nervous system. Okay, your question was like this. Anong importante man ang balay? What importante ba? Anong importante man ang balay? Contestant number 2. Kung walay balay, walay sige. Okay, thank you. Okay, question. Yeah. Anong importante ang yuta? Yuta? Yuta is, Mind you, surprise question. Yuta is important because para makalaki. Thank you. Thank you for your very nice question. Okay. You know, nobody's perfect. Okay naman, kanin ko on. Kaya hapit naman time, but 6 1 na kayo. So, proceed na lang direct pa sa kanin ko on. Umakan, power and organization. Power and organization daw.
Kamay lang. Dali naman yung samasabtan. Ay, ba't yung ito ko? Power relation Relation? define as the capacity to influence the action of an individual and the direction desired by the leader. Ibig sabihin, yung kapasidad kung ano ang ini-assign sa leader sa inyo, dapat ay power relation sa individual desired by the leader. Ito ay kanang Power comes to authority. You have the legitimate power first. sige, power division is a action. There are 6 power in organization. Legitimate power. Ibig sabihin yung ang leader dapat siya ang mag-control o mag-supervise sa young member para maging unity ang ilang organization. First power is kung siya ang first power is ability to influence or impress a person with the right to exercise. Ibig sabihin, kung siya ang manager, ipa-impress niya iyang member para right sa siya attend or sa sa iyang organization. One is the power. Reference power. Power that comes by virtue of some distinguishing characteristics of a leader. Reference power sa kanang yung characteristics na masinaya sa leader na kung saan nag-handle sa iyang organization. Muna natin ito sa reference power. Ang reference power naman ay kung hindi ang sinalabasan sa iyang member o individual na di sa reward or tagan din sa leader ang sa member na kaya buhat na maayo. Punishment power. Ang punishment power, kung natin na disobey sa iyang organization, alin siya i-follow up na punishment sa manager para magtanda siya o i-follow dapat niya ang rules and regulations. Relationship power, relationship power, kung ibig sabihin ito ay utang na loob or reciprocal obligation kung nasa ang paggawa ng utang na loob, dapat kung conjure ka mo balos mo siya para obligation na siya, balos mo siya balos para ang relationship is ano to siya? Tapos, self-directing by self-directing link and contribute sa 5 self-directing. Task directing 1 is a task management.
Yung task management, kung hatag sa inyo mga task, dapat Task-oriented. task-oriented, dapat i-obedient nila siya. Kaya kung ang leader na kuwan, yung employer naman ka sa organization, obedient kayo, mabante naman ka sa Number 2, country club management. When it comes to club management, dapat sa isang organisasyon, dapat having friends, limits. So, when I meet, para na unity, dapat na friends, friendship. Number 6, the middle of the road. Sa Workers work according sa kung sa isulok nila. according sa kanang military squad, kung sila isugo na sila, dapat Say for an example, ang organization ko ito, makabalo sila sa ilang angay boto. Na-explain sa ilang pagaya kung sa ilang responsibilidad para in order ang tanan organization dali mo so it's need to organize. So, okay for the public rights management. Yung public rights management, siya daw ang isang manager kung nakita lang mas ang public rights management, yan ang limit ko ang iyang members na kala niya para wala siya balik. in additional, example nila supervisor. Balik sa supervisor, isa yung basulo na iyang staff. Ang staff niya yung basulod kay mo daw ang naibigin ko nga mali. Isang siya mismo ang mali. Kaya wala man niya gingin dito sa specific angay buhaton. So yung anay, kita supervisor ta, nahinalay na sa i-blame. Ang staff na dahil, bisang kita daw, obligado ta nga isulog ko sila sa angay, ubingin nila angay buhaton. So, ang team manager, sagot ang team manager, ikaw ang manager, so, leadership siya, so ikaw sinumuna sa organization. For your organization, example, ang president, leader. Gano'n na sa ulo. Sabi ko tayo sa kapaka. Any question? Tomorrow, for stopping and directing, umano lang nakabuhat ng company. Study well, hard, study well.